Unang beses ko siyang nakita, nabighani na ako kaagad sa isang babaeng simple lang ang ganda. Nahumaling ako sa ngiti niya. Ako si Narding, tubong Quezon. Nangyari itong aking kwento matagal ng panahon, nung binata pa ako. Sa liblib kaming lugar nakatira. Hiwa-hiwalay ang mga bahay. Hindi sementado ang daan. Puro puno. At di uso ang kuryente. Talagang pag gumabi na, tanging ilaw lang ng lampara ang makikita sa mga kabahayan. Mahilig kaming pumunta sa gubat ng aking ama para manguha ng mga tuyong kahoy. Ginagamit namin yun pang gatong. Hindi namin napansin na lumalayo na kami at masukal na din ang mga dadaanan namin. Napalingon ako saglit sa may malaking puno. Minaaninag akong tao doon. Nilingon ko si tatay sa di kalayuan at abala siya sa pangunguha ng kahoy. Kaya naisipan kong puntahan yung taong nakatayo doon, malapit sa malaking puno. Isa siyang babae, magandang babae. Ngumiti siya. Sandali kaming nakapag-usap at doon ay nalaman ko ang kanyang pangalan. Teresita. Napakagandang pangalan. Nang maya-maya ay marinig ko na ang malakas na tawag sa akin ng aking tatay. Nagpaalam na ako sa kanya at dali-daling tumakbo pabalik kung nasaan ang tatay ko. Hanggang sa pag-uwi ay masaya ako at nakangiti habang iniisip ang magandang babaeng yon. At sa unang kita pa lang, alam kong napatibok niya agad ang aking puso. Sinipag akong manguha ng mga tuyong kahoy sa gubat dahil umaasa ako na makikita ko ulit si Teresita. Parang naging meeting place na namin ang malaking puno na andon. Doon kami masayang nag-uusap at nagkwekwentuhan. Sa paulit-ulit na ganun ang nangyayari ay nagdesisyon akong ligawan si Teresita. Sa tagal naming nagkakausap ay alam ko at ramdam kong may pagtingin din siya sa akin. Ngunit nagdadalawang isip pa siya. Sabi niya ay hindi papayag ang kanyang ina. Masyado daw itong mahigpit. Ang pagsama nga lang daw niya sa akin sa may puno ay pagtakas lang dahil hindi siya pinapayagan itong lumabas. Sinabi ko sa kanya na aakyat ako ng ligaw doon mismo sa bahay nila para malaman ng nanay niya na totoo ang aking intensyon at hindi ko naman siya balak lokohin. Sabi naman niya ay mas lalong wag ko daw yung gagawin dahil mas lalong magagalit ang nanay niya. Natahimik lang ako noon at hindi alam kung anong paraan ang gagawin ko para lang maligawan si Teresita. Itinuloy na lang namin yung araw-araw naming pagkikita sa ilalim ng malaking puno. Dumaan ang araw na hindi ako sinipot ni Teresita sa aming tagpuan. Walang paramdam. Hindi ako mapakali noon. Kaya naman nagdesisyon akong puntahan ang gitna ng gubat. Baka sakaling makita ko kung saan siya nakatira. Habang naglalakad ay may nakita akong grupo ng mga tao doon. Mga kabaryo ko pala. Umusyoso ako dahil parang nagkakagulo sila doon. Nadatnad kong nakahandusay ang alagang baka ni Mang Karding. Wakwak ang katawan nito. Parang nilapa ng isa pang mabangis na hayop. Malamang ay aswang ang dumali sa aking alagang baka. Noong isang araw lang ay napabalitaan sa kabilang barangay na may gumagalang aswang at nakapambiktima na din ito ng alagang kabayo. Kailangan nating magtipon-tipon para pagplanuhang mahuli ang gumagalang aswang na yon. Dahil baka pati tayong mga tao ay lapain na din, sabi ni Mang Karding. Pagkatapos noon ay tinuloy ko ang paglalakad. Mas iniisip kong makita si Teresita kesa sa sinasabi nilang aswang. Hanggang sa makarating na ako sa isang luma at maliit na kubo.
Napapaligiran ito ng maraming puno. Siguro ay iyon na ang bahay ni Teresita. Dahil sa layo ay inabot na ako ng gabi. Nasa may tagong puno lang ako at nagmamasid. Hinihintay kong lumabas si Teresita. Ilang minuto din akong kumukubli sa mga puno at dahon. Nang maya-maya ay may kung anong hangin ang aking naramdaman. Malakas ito. Galing sa itaas. Parang may dumaan na kung ano. Sunod nun ay umalulong ang mga aso. Nagtaka lang ako noon, hindi naman ako natatakot. Nang maya-maya ay may lumapag na nilalang galing sa itaas. Halos katabi ko lang siya noon. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang isang babaeng pababa. Mahaba ang buhok. Putol ang kalahati ng katawan nito. May kulay pulang mata. Mahabang mga pangil. Sa baba niya ay ang kalahati ng katawan niya. Unti-unti at dahan-dahan itong nagdikit. Muntik na akong mapasigaw nang biglang may tumakip na kamay sa bibig ko. Si Teresita. "Huwag kang maingay. Baka marinig ka niya." Bulong ni Teresita habang nakalugamo kami sa malaki at masusukal na damo. "Teresita, may aswang. Nakita ko. Manananggal yun." Pabulong kong sinabi habang takot na takot. "Ilalayo kita dito. Tara na. Huwag ka lang maingay." Pasimple kaming gumapang ni Teresita sa damuhan. Nagmamadali kami. Ngunit parang may sumusunod sa amin. Malakas nitong pag-aspas sa may itaas. "Tumakbo ka lang. Bilisan mo. Huwag mong lilingunin." Kahit anong bilis ng takbo namin ay wala ding nagawa. Naabutan kami ng manananggal na yon na parang sabik na sabik akong lapain. Hinawakan kaming dalawa ni Teresita ng manananggal. Sabay inihulog din kami. Hindi pa ganun kataas, pero napatama ang paa ko noon sa isang bato. Dahilan para mahirapan akong makatayo. Lumapit sa akin ang manananggal. Kinalmot ako ng sunod-sunod. Matalas ang mga huko nito. Ramdam ko ang bawat hapdi sa aking mga braso at katawan. Nagising na noon si Teresita na kanina lang ay nawala ng malay. Kumuha siya ng mahabang kahoy at nagmamadaling lumapit sa amin ng manananggal. Iwinasiwas niya ito habang pinoprotektahan ako. "Inay, wag. Huwag mong saktan si Narding. Mahal ko po siya." Nanlaki ang mata ko. "Inay, nanay ni Teresita ang manananggal." "Hakal ka. Hindi ka pwedeng umibig sa hindi mo kakuri. Gawin mo na sa kanya. Lapain mo na siya. Pukpukin mo ang tiyan at kainin ang mga laman." "Hindi po, Inay. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang gawin yan kay Narding." Kung gayon, ay ako na mismo ang gagawa. Hinagis ng manananggal si Teresita, dahilan para malugabok siya sa damuhan. Akma na itong lalapit sa akin. Hinawakan niya ako sa leeg. Tumutulo pa ang laway nito habang ibinubuka ang kanyang bibig. Nang biglang may narinig akong malakas na sigawan. Ang mga kabaryo ko, madami sila. May dala silang sulo,
si Bat at mga pana. Habang nanghihina ako, ay nagkakagulo na ang lahat sa pakikipaglaban sa nilalang. Malakas ang manananggal na yon. Dahil sa tindi na din ng tama ko sa braso at katawan, dala ng tangkang paglapas sa akin, ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising na lang ako sa higaan ko at nadatnan ko sa tabi ko ang aking nanay at tatay. Masaya sila dahil gising na ako sa 2 araw kong pagkakatulog. Sa pagmulat ng mata ko ay si Teresita ang una kong tinanong sa kanila. Tahimik lang sila at nagkatinginan. Huwag raw akong mabibigla dahil sa kanilang sasabihin. Hindi na nakita pa ang manananggal. Marami mga kabaryo natin noong gabi ang nasaktan at nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Pero Nay, isa lang ang manananggal noong gabi. Dapat ay makakaya nila yon dahil sa daming kabaryo natin ang sumugod. 2 ang manananggal noong gabi, anak. At sa pakiwari namin ay yung Teresita na iyong iniibig ay isa ding manananggal. Natahimik lang ako noon dahil alam ko naman yun. Ngunit hindi niya yun gusto. Alam ko yun. Kaya lang niya siguro yun ginawa ay dahil gusto niyang mailigtas ang nanay niya sa mga taong bayan. Dumaan ng panahon ay wala nang Teresita na nagpapakita sa akin. Palagi pa rin akong pumupunta sa may malaking puno. Umaasa na baka isang araw ay balikan niya ako. Ngunit nawala na din ako ng pag-asa. Tinatako na lang sa isip ko na hindi talaga maaaring ipilit ang pagmamahalan ng magkaibang uri. Isang alaala na lang itong kwento ko na to. Isang karanasang habang buhay ay nakatatak na sa akin na minsan akong umibig sa isang manananggal.